Hollywood TV. Anong tingin mo sa babaeng yan? Tumaas ang isang kiling ni Bella nang ituro ni Jake ang isang babaeng halos ipinangalandakan ng katawan sa madla. Magkasama sila sa bar na nasa hotel at umiinom ng cocktail drinks. Ever since that night at the lake, nag-iba na ang relasyon nilang dalawa. Jake becomes sweeter and more romantic. Palagi na rin sila magkasama. Pakiramdam niya parang nagbalik sila sa panahong sila ang mag-e-exist sa mundo nila. Bakit? Liligawan mo? Ngumiti lang ito at tinaplos ang buhok niya. Bakit ko siya liligawan? Nandyan ka naman. Napaismid siya, pero ang totoo'y kinikilig siya. Niyakap siya nito. Selos ka? Tanong pa nito. Umiling siya. Mas maganda pa nga ako sa kanya. At saka meron naman ako na ipinaglandakan niyang assets. Medyo maliit nga lang kumpara sa kanya. But at least, natural ang akin. Yung sa kanya, salamat Dok. Tumawa ng malakas si Jake. Dinig na dinig iyon sa bar at napalingon sa kanila ang babaeng tinutukoy niya. Tinapik niya ito. Hoy, may bukas pa. At saka baka mahalata ni Mr. Tokada, magalit pa sa atin. Lalo lumakas ang tawa nito. Napailing na lang siya. Dahil maputi ito ay namumula pa ito parang maiiyak na sa sobrang tawa. Pinahid nito ang nangilid na mga luha sa mga mata nito nang mapatingin sa kanya. He really looked cute. It took all her might not to laugh at him. Oh, ano? Nakaraos na? Niyakap siya nito. Namiss ko rin ang mga hirit mo, Bella. Walang ganito sa Spain. She hugged him back, feeling his warm body against her. At walang gwapong tulad ba sa Singapore? Nagtawanan sila at nagbiruan hanggang naabala sila ng isang boses. Jake? Napatingin si Bella sa nagsalita. Nakatayo si Mr. Tokada sa harap ng mesa nila at nakatingin kay Jake. Parang hindi siya napansin ito. Yes, do I know you? Nakakunot na ang tanong nito. Lihim siyang nagmamismid. Buti nga sa'yo, feeling close kasi. Ngunit hindi pa rin sumuko ang babae. Tumawa pa ito. Ano ka ba Jake? Hindi mo ba ako naaalala? No, hindi talaga. At kung kilala kita, I would have easily remembered you. Giit ni Jake. I'm Andrea, remember? Your girlfriend from high school, Andrea San Diego. Pakilala ng babae. Binundol ng kaba ang dibdib ni Bella. Yes, she remembered now. 10 years ago at their farewell party, Jake confessed his love to this woman, and that became the reason she left their school heartbroken and depressed. Napalunok siya. Habang tinitingnan ng babae, nakaramdam agad siya ng takot. Afraid of losing Jake to this woman again. Ikaw pala yan, Andrea. Long time no see. Recognition was now written all over Jake's face. Ninitaan nito ang dalaga at nakipagkamay dito. Tinanggap iyon ni Andrea at tinagalan talaga ang paghawak sa kamay ni Jake at parang inaakit pa ito. Atribidang babae, hindi na nahiya sa kanya. Nakita na nitong magkayakap sila ni Jake, inakit pa nito ang binata. Tumikhim si Jake at pasimple pang binawi ang kamay. Tumawa uli si Andrea. I'm here with my friends. Sabi kasi nila maganda dito. By the way, I'm staying at Suite 2441. I'll see you around, Jake. Iyon lang ang sinabi nito at umalis na. Yun pala si Andrea. Hindi niya magawang magbiro. Mas nangingibabaw kasi ang takot sa kanya because the past she had been trying to forget was now coming back to haunt her. I can see that someone is jealous here. Napalingon siya kay Jake. Nakangiti ito habang tinitigan siya. Sino nagsiselos? Ikaw. Nagsiselos ka kay Andrea. Napanganga siya. Was she that transparent? Kinurot nito ang ilong niya. Ang cute mo pala magselos. Nakanganga. Tinapik niya ito sa braso. Tumigil ka nga riyan. Hindi nga ako nagsiselos sa kanya. Nagdududang tininan siya nito. Hindi nga ba? Bakit nang tingnan kita kanina parang galit ka kay Andrea na lumapit siya sa akin? Saglit na natigilan siya. Paano mo naman nalamang galit ako sa kanya? Nakatingin ka kay Andrea. Pagtatanggol niya sa sarili. Bella, huwag ka na magkaila. Nakangiting wika nito sa kanya. I saw you. Kahit 10 taon tayong hindi nagkita, kabisado ko pa rin ang ugali mo.
Nagagalit ka nun kapag may lumalapit na babae sa akin. At nagalit ka rin kanina nang hinawakan ni Andrea ang kamay ko. Hindi ako nagalit o nagselos sa kanya. Nag-hallucinate ka na naman, Jake. Pag-iwas niya rito, muli siyang uminom sa baso niya para makaiwas sa pagtatanong nito. Baka marami pa itong malaman sa pag-uusisa nito sa kanya, mahirap na. Pero natutuwa akong malaman na nagsiselos ka dahil sa akin. Natigilan siya sa pag-inom at kinabahan. Ibinaba niya ang baso dahil baka mabitawan niya yun sa sobrang kaba niya. What? May sinabi ka ba? Imbes na sagutin ang tanong niya ay tumitig lang ito sa kanya. Maya-mayang umiti ito but it was not his usual smile. Parang may pagka-misteryoso ang dating ng ngiti. Bella, may sasabihin ako. Dumoble ang kaba niya sa sinabing iyon ni Jake. Wala siyang ideya kung anong nilalaman ng isip nito ngayon. May kinalaman ba yun sa kanya? Ano? Meet me at the open restaurant by the beach. Mamaya 7 o'clock. Sagot nito. Iyon lang? Akala niya may sasabihin nito importante. Iyon pala'y makikipagkita lang siya rito sa restaurant kung saan sila nagkita ni Brady noon. Minsan hindi talaga niya maintindihan si Jake. Bakit? Nagtatakang tanong niya. Kinurot siya nito sa pisngi. Basta, secret ko na lang yun sa'yo. Nanulis ang nguso niya. Magsisigmula ka na naman ng suspense mo. Tumawa lang ito. It was a hearty one at hindi niya maiwasan na mapangiti. Parang tuwang-tuwa kasi ito. Hindi naman niya alam ng dahilan. Was it because of her? As if, bulong na isang bahagi ng isip niya. Sorry, I can't help it. Pero siguruhin mo makakapunta ka ha. It's really important for both of us. Napakunot noo siya. Anong ibig sabihin nito? Buong araw na hindi nakita ni Bella si Jake pagkatapos sila mag-usap sa bar. Sinabi kasi nitong may aasikasuhin nito importante para sa pagkikita nila mamayang gabi. Nagtaka siya. Bakit kailangan nitong paghanda ang mabuti ang pagkikita nila? Gayong mag-uusap lang naman sila. Sinabihan din siya nito na huwag muna lumabas sa suite nila. Kahit nakakabagot, pumayag siya tinisang walang kabulhang sentimento ni Brianna sa buong maghapon. She wanted to be pretty in Jake's eyes, kaya nagpaganda rin siya. Pinag-isipan niya isusuot niya at nagtanong pa sa kapatid niya kung bagay iyon sa kanya. Abala siya sa pagsusukulay ng kanyang buhok nang biglang magsalita si Brianna. Oh, ate, ano pa ginagawa mo riyan? 7:00 Hindi ba't magkikita kayo ni Jake mo ngayon? Nabitawan niya ang hairbrush nang nagulat siya. Napatayo siya at tiningnan ng wall clock. 7:15. Nilapitan niya ang kapatid at hinila ang buhok nito dahil bumanghalit ito ng tawa nang makita reaksyon niya. Wala ka talagang magawang matino, no? Lalo lang lumakas ang tawa nito nang mapagdagdag sa inis niya. Kinakabahan na nga ako, gagatungan mo pa. Sinasamantala mo na sa kablang kwarto lang si na mama. Walang magsisermon sa'yo kahit pagtripan mo ko. Ngumiti lang ito. Ikaw kasi ate, kung umasta ka, para kang girlfriend ni Jake. Friends lang naman kayo nun. At saka mag-uusap lang naman kayo, diba? So hindi kita maintindihan kung bakit nag-exert ka ng effort para magpaganda ron. Gusto niya itong sabunutan. Parang mas magkapatid pa ito at si Fiel dahil sa sobrang kaprangkahan ng mga ito. Naiinis siya na magbubukas ang bibig ng kapatid niya dahil ito palagi ang nagpapababa ng self-esteem niya. Ano bang pakialam mo? Humaluklip-klip siya dahil sanay na siya sa drama ng kapatid niya. Hindi na siya napikon sa mga sinabi nito pero lihim siya napaisip. Oo nga naman, mag-uusap lang sila. Kaya bakit pinag-aaksayahan pa niya ng panahon ng pag-aayos para sa pagkikita nila? Was it because of his mysterious smile or the way he had spoken to her? Brie, kapag ngumiti ba ang misteryoso ng lalaki sa'yo, anong ibig sabihin nun? Naisipan niyang tanungin ito, baka sakali makatulong ito sa kanya. Ngumisi ito. Ay, iwasan mo siya, dear sister. May hidden desire yan sa'yo at gusto kang dalhin sa isang lugar na, you know what? Pinandilatan niya ito. Matino si Jake, huwag mo siyang itulad sa mga suitor mo na parang eng-eng. Nagkita sila ng pagpipigil ng ngiti nito. That was when she knew her sister was joking. Oh, sige na nga. Niloloko lang kita. Yung sinabi ko, partly true lang yon. Applicable lang yun sa mga siraulong gusto makaisa sa'yo. Sa kaso niya ni Jake, kung umiti man siyang misteryoso, ewan ko. Nadismaya siya. Akala niya ay expert na ito sa usaping lalaki. Ibig sabihin, wala pa itong seryoso na kakarelasyon kaya wala itong alam sa iniisip ng mga tulad ni Jake.
And she sighed. Ikaw lang nakakakilala talaga kay Jake mo, so you have to read about between the lines. Nagkibit balikat lang ito at ipinagpatuloy ang paglalaro sa iPad niya. Napataas ang isang kilay niya. Magkapareho talaga ng ugali ni Fiel ang kapatid niya. They give you advice without you even expecting it. But Brianna was right. Siya nakakakilala kay Jake, kaya dapat alam niya ang kinikilos nito. But the way he acted after nila magkabati, parang ibang-ibang Jake ang nakikita niya. She just couldn't pinpoint what was new about him. She just shied. There was no point on wondering. Lilinawin na lang niya yun kay Jake mismo. Na mag-alas 7 na ng gabi, parang may nagarambulang daga sa dibdib niya dahil sa kaba. Good luck, ate. Nahangiting bati ni Brianna. Kinawayan lang niya ito. Nagpaalam muna siya sa kanilang mga magulang na nasa kabilang suite bago siya sumakay ng elevator pababa ng hotel. Paglabas niya ng hotel, napansin niya na walang taong dumaraan sa main entrance niyon. Gayong alam niyang puno ang hotel dahil bakasyon. Nagpalingalinga siya habang naglalakad at nagbabaka sakaling may makasalubong na tao para siguruhin nasa Isla Agni pa nga siya. Nakakunot noong napatingin siya sa isang kandila, di kalayuan sa kanya. Nilapitan niya iyon. May nakita siyang note sa ilalim niyon at kinuha niya iyon. Pick up every red rose petal you see along the way to the restaurant. Use the candle to guide your way. Jake. Natawa siya. Ito yata ang inisikaso ni Jake buong araw. Napapailing pa ito na pinagpatuloy na lang niya ang paghahanap sa mga rose petal. Hindi nagtagal ay nakakuha na siya ng isang petal. May maliit ng tag na nakakabit sa petal at ginamit niyang kandilang hawak para mabasa ang nakasulat doon. She loves me? Kumunot ang noon niya. Ano ibig sabihin nito? May alam ba si Jake sa nararamdaman niya rito? Naglakad siya at may nakita uli siyang talutot. May tago liiron at binasa niya lamang yon. She loves me not? Napaisip siya. Agad niyang hinanap ang kasunod ng talutot. She loves me. Napangiti siya. Hay, ang hilig talaga sa suspense ng lalaking yun. Well, kung may alam naman ito na nararamdaman niya, ibig sabihin hindi na niya kailangang itago yun dito. She felt happy about it. Ipinagpatuloy niya ang pagpulot sa rose petals hanggang makarating siya sa restaurant. Malapit doon ay may nakita siyang talutot ng puting rosas. Pinulot niya yon at binasa nakasulat doon. I love her too. She gasped. Was that it? Jake love for her? Tumakbo siya papunta sa restaurant. Jake was waiting for her. She wanted to hear it from him. Gusto niyang sabihin nitong mahal siya nito. Napatigil siya na makapasok na siya sa restaurant and had the biggest surprise of her life. Nawala rin ng tuwa na nararamdaman niya ng mga oras na iyon at parang piniga ang puso niya sa akin. Jake was kissing Andrea. Magkayakap ang mga ito at mukhang hindi pansin ng mga ito kung may tao sa paligid. Hindi agad siya nakagalaw. Parang manhid ang mga paa niya at ayaw sumunod sa inutos ng isip niya. At hindi lang ang mga paa niya ang namamanhid, pati ang buong katawan niya. At parang may mainit na likido siyang nararamdaman sa mga mata niya. Umiiyak na pala siya. Nang matapos ang dalawa, nakita niyang kumislap ang singsing sa daliri ni Andrea. Lang napansin ng mga ito na may ibang tao at lumingon sa kanya. Pagkagulat ang nakita niya sa mga mata ni Jake. Lumayo ito kay Andrea at naglakad papunta sa kanya. Hindi na niya ito hiniyaang makalapit sa kanya kaya tumakbo na siya palayo sa mga ito. Habang palayo siya rito, unti-unting lumalabo ang tingin niya sa paligid. Hilam na siya sa mga luha ay patuloy pa rin siya sa pagdaloy. Wala na rin siya pakialam sa paligid niya. She just wanted to get the hell out of that place. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.